Para sa ating mga balita, Donald Trump sinisisi si Zelensky sa gera ng Ukraine at Russia. At matapos abandonahin ni Trump, Zelensky lumapit na sa bansang Turkey. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Kahapon ay tahasang sinabi ni US President Donald Trump ang isang pahayag na itinuturing ng marami na propaganda ng bansang Russia. Ang akusasyon na si Zelensky daw ang tunay na nagsimula ng digmaan. Ang digmaang nagsimula dahil sa pagsalakay ni Putin sa Ukraine 3 taon na ang nakakalipas. Itinuturing ngayon ng mga mamamahayag ang sinabi ni Pangulong Donald Trump kay Zelensky bilang pinakamalakas na batikos ng Amerika laban sa Ukraine. Isang batikos na sinabi ng presidente habang nagaganap ang pagpupulong ng mga delegado ng US at Russia sa Saudi Arabia. Pagpupulong na walang puwang para kay Volodymyr Zelensky. Matapos tanungin ng mga reporter na nasa kanyang tahanan sa Mar-a-Lago, Florida patungkol sa nagaganap na pulong sa Saudi Arabia, mabilis na bumuelta si Trump laban sa Pangulo ng Ukraine at sinisi ito sa nagaganap na gera. And I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. Kasunod nito ay tinanong din si Trump kung susuportahan ba niya ang kahilingan ng Russia na magkaroon ng eleksyon sa Ukraine bilang bahagi ng peace deal. When they want a seat at the table, you could say the people have to, wouldn't the people of Ukraine have to say like, it's been a long time since we've had an election. That's not a Russia thing. That's something coming from me and coming from many other countries also. Well, we have a situation where we haven't had elections in Ukraine. Well, we have martial law, or essentially martial law in Ukraine, where the leader in Ukraine, I hate to say it, but he's down at 4% approval rating, and where a country has been blown to smithereens. You got most of the cities are laying on their sides. The buildings are collapsed. It looks like a massive demolition site. Kaugnay nito, ipinagtanggol naman ni Zelensky ang kanyang popularidad at sinabing nasa kanya pa rin ang pabor ng taong bayan sa Ukraine. Sa isang interview sa German media na ARD, sinabi ni Zelensky na siya pa rin ang Pangulo ng Ukraine at 73% ng mga mamamayan doon ay pabor pa rin sa kanya. Tinawag din niya ang kanyang sarili na isang patriot na ipinagtatanggol ang kanyang bansa. Naniniwala si Zelensky na gusto lamang ng Russia na mawala siya sa politikal na paraan dahil siya daw ay isang taong hindi kayang kontrolin ni numan lalo na ni Putin. Kinakabahan naman ngayon ang mga bansa sa Europa na baka ibigay ni Trump ang marami pang kondisyon na hinihingi ni Putin. Pero ayon kay Trump, wala siyang ibang hangad kundi ang kapayapaan at tapusin ang pinakamalaking digmaan sa Europa na mas malaki pa kaysa sa ikalawang digmaang pandaigdig. Maliban sa paninisi kay Zelensky bilang promotor ng digmaan ng Ukraine at Russia, tahasan ding tinawag ni Trump ang Pangulo ng Ukraine na isang diktador. Sinabi ito ni Trump matapos batikusin ni Zelensky ang ginaganap na pagpupulong sa Saudi Arabia. At sinabihan si Trump na namumuhay sa isang mundo na may mali-maling impormasyon at pinaghaharian ni Putin. Sa isang post sa social media, sinabi ni Trump na ang 5 taong termino ni Zelensky ay natapos na noon pang May 2024, pero ang Ukraine ay nasa ilalim pa rin daw ng martial law simula pa nang lumusob ang mga sundalong Ruso noong 2020 kung saan unang sinuspinde ang eleksyon. He refuses to have elections, is low in the real Ukrainian polls. How can you be high with every city is being demolished? It's hard to be high. Somebody said, no, his polls are good. Give me a break. Every city is being demolished. They look like a demolition site, every single one of them. Isang pahayag na umani naman ng batikos mula sa mga lider sa Europa, gaya na lamang ni German Chancellor Olaf Scholz. Ayon kay Scholz,
Mali at delikadong sabihin na hindi demokratiko at lehitimo ang mandato ni Zelensky. Ganito rin ang naging paninindigan ni UK Prime Minister Keir Starmer at sinabing tama at makatwiran lamang na suspindihin ang eleksyon sa gitna ng digmaan. Gayunman, nagdesisyon pa rin si Zelensky na makikipagpulong siya kay US Special Envoy to Russia and Ukraine na si Keith Kellogg at umaasa siyang magkakaroon ng maayos na ugnayan sa Washington ang Ukraine. Naniniwala si Zelensky na napakahalagang matuloy ng usapang ito. Sa ibang balita, matapos abandonahin ni Trump, Zelensky lumapit na sa Turkey. Hati-hati na ngayon ang Europa dahil sa isyu ng Ukraine. Sinusubukan ni Pangulong Volodymyr Zelensky na hikayatin ang EU na patuloy na suportahan ang kanyang depensa laban sa Russia. Pero batid ni Zelensky na kung wala ang proteksyon ng Amerika, partikular ang tulong militar at seguridad nito, hindi rin kakayanin ng Europa na suportahan siya, lalo na sa harap ng tumitinding banta mula sa Russia. Sa kabilang banda, unti-unti namang inaalis ni Donald Trump ang proteksyon ng US sa Europa. Nais niya na pagbayarin ng malaking halaga ang mga kaalyado sa NATO kung nais nilang manatili din ang proteksyon ng Amerika sa Ukraine. Pero masyado itong mahal na kahit si Zelensky ay tutol sa presyong hinihingi ni Donald Trump. At dahil sa patuloy na paghina ng proteksyon ng US at Europa, sinusubukan ngayon ni Zelensky na humanap ng mga bagong kaalyado. Noong Lunes, bumisita siya sa Abu Dhabi at nakipagpulong kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sa kanilang pag-uusap, dalawang bagay ang hinihiling ni Zelensky. Una, dagdag na pagpapalaya ng mga bihag ng digmaan dahil ang UAE ay naging tagapamagitan sa negosasyon ng prisoner exchange sa pagitan ng Russia at Ukraine. Umaasa si Zelensky na mapapabilis ng UAE ang pagpapalaya ng mga maraming bihag. Pangalaway, hinihiling niya ang suportang pang-ekonomiya ng UAE. Bukod sa tulong sa digmaan, nais ni Zelensky na makakuha din ng mga investment mula sa UAE. Sa kanyang pagbisita dito, nagkapirmahan ang dalawang bansa sa isang kasunduan na nagpapalawak sa market ng Ukraine sa United Arab Emirates. Naging bahagi ng usapan ang pagbuo ng Ukraine at UAE ng isang bagong investment council. Yan ay upang mapadali ang foreign investment. Pinalalakas din ng Ukraine ang kanilang ugnayan sa UAE, hindi lamang para sa tulong militar kundi na rin sa ekonomiya. Pero hindi lamang UAE ang target ni Zelensky. Patuloy niyang pinalalawak ang kanyang diplomatikong koneksyon upang magkaroon din ng mas malawak na suporta mula sa iba pang bansa sa gitnang silangan at sa Asya. Sa harap ng humihinang suporta mula sa kanluran, naghahanap si Zelensky ng iba pang kaalyado upang matiyak na may sasandalan ang Ukraine sa gitna ng matinding hamon. Naghahanap siya ng mga bagong sources gaya ng mga bagong pondo, bagong kasosyo at higit sa lahat mga bagong taga-suporta na tutulong sa muling pagbangon ng bansa. Ito ang dahilan kung bakit nagtungo kahapon si Zelensky sa bansang Turkey. Yan ay upang hikayatin ang Turkey na magkaroon ng mas aktibong papel sa muling pagbangon ng bansang Ukraine. Pinag-usapan din nila ang mga panukalang palawakin ang bilateral commerce ng dalawang bansa. Sa kanyang pagbisita sa Ankara, pinasinayanan ni Zelensky ang bagong embahada ng Ukraine sa Turkey at ilang oras matapos nito ay nakipagpulong na siya kay President Recep Tayyip Erdogan. Dahil sa aktibong diplomasya na ating ginawa sa nakaraang 3 taon, ang ating bansa ay magiging host sa mga negosasyong magaganap sa pagitan ng Russia, Ukraine at Amerika sa darating na panahon. Sa aking pakikipag-usap kay Pangulong Volodymyr Zelensky, ipinaabot ko ang suporta ng Turkey para sa territorial integrity, soberanya, at kalayaan ng Ukraine. Kasabay nito, ibibigay namin ang lahat ng suporta upang matapos na ang proseso ng negosasyon at makamtan na ang kapayapaan. Dahil sa pagpupulong na ito, naging tagapamagitan na din sa usapang pangkapayapaan ang Turkey katulad ng UAE. Pero ayon sa mga eksperto, tila higit pa rito ang hinahangad ni Zelensky. Nais ng Pangulo ng Ukraine na makakuha din ng suportang militar mula sa Turkey at makibahagi si Erdogan sa pagbibigay ng garantiyang seguridad para sa Ukraine. Hangad ni Zelensky ng matitibay na garantiya sa seguridad ng kanyang bansa tulad ng proteksyong natatanggap ng mga bansang kasapi ng NATO.
Pero alam ng lahat na mula pa noon ay hindi naging posible ang bagay na ito, kahit ang dating Pangulo ng US na si Joe Biden ay tinanggihan ang kahilingang ito. At ngayon sa ilalim ng administrasyong Trump, mas lalong hindi umano ito posibleng mangyari. Alam ni Zelensky na kung wala ang rekomendasyon ng US at Europa, magiging mahirap para sa kanya na makuha ang proteksyon ng Turkey. Nitong mga nakaraang linggo ay bumagal ang daloy ng tulong militar sa Ukraine. Ayaw na ng US na gumastos pa para sa digmaan ng Ukraine at hindi kayang tapatan ng Europa ang suportang ibinibigay dati ng Estados Unidos. Gayunman, sinusubukan pa rin ng mga bansang Europeo na magtipon ng pondo. Sa katunayan ay pinag-uusapan na nila ang pagbuo ng isang bagong inisyatiba upang magpadala ng karagdagang tulong militar sa Ukraine, partikular na ang mga bala at sistema ng depensa sa himpapawid, mga kagamitang kinakailangan ng Ukraine upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi pa malinaw sa ngayon kung magkano eksakto ang pondong maibibigay, marahil ay upang maiwasan ang sobrang pangako na hindi natutupad. Sa kasalukuyan, kapos si Zelensky sa pera at armas, dalawang bagay na mahalaga upang manalo sa anumang digmaan. Bagay na ikinababalisa din ng mga pinuno ng Ukrainian Armed Forces. At kahit patila nananatiling matatag ang frontline ng mga sundalong Ukrainian, nanganganib pa rin ang Ukraine na hindi na nito maipagtatanggol ang sarili kung walang sapat na tulong. Wala nang magagandang opsyon para kay Zelensky. Naniniwala ang mga eksperto na ang pinakamabuting bagay na gawin ngayon ay makipagkasundo na sa Russia sa lalong madaling panahon. Isang bagay na hindi kanais-nais para sa Pangulo ng Ukraine. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.